Batangas, Luzon, Visayas at Mindanao. Bahay ng mga Entrepinoys at Entrepinays. Sabado na naman sumasa inyo na naman ang programang Walang Niyari na Bad News. Ang programang ang tanging hatid sa inyo ay mabubuting balita ng pag-unlad. Hindi lang na inyong kabuhayan kung hindi ng inyong kaisipan bilang mga Entrepinoys at Entrepinays. Ito nga po ang Catholic Mass Media Hall of Fame awardee as Best Business News Program on Radio, KBB's Best Public Service Program, Go Negosyo Youth Enabler Awardee, and two-time UPLB Gandingan ng Kabuhayan Awardee na tuwing Sabado'y sumisigaw ng Maunlad Ka, Pilipino! Mayaman ka, Pilipina. Ito po si Carl Balita, at kasama ko po ang direktor ng DOST Mima Ropa, na siya namang guardian angel ng ating mga guests ngayong gabi. Good evening, Director Nenet. Good evening, Dr. Carl. Hello, Carl na lang po. Sige, Carl. Yung doktor-doktor ko yan, pang school lang yan eh. Pag ako'y nasa universidad, pag ako'y nasa radyo, ako po si Carl Balita. By the way, sa mga kababaihan na nakikinig sa atin ngayon, uhugot tayo ng inspirasyon doon sa mga babae sa probinsya na ang kanilang ginawa ay naghanap ng mas makabuluhang paglaya. Alam mo, Direktor, importante itong Sabadong ito kasi di ba sa 12 ay Independence Day? Correct. Di ba? At tayo ba'y independent na ba talaga ang Pilipino? Di ba? At matagal na panahon na mga kababaihan na ay sabihin nating nasa bahay. Di ba? Pambahay. Ngayon ba uso pa yung Direktor? Yung nasa bahay lang? Hindi na. Hindi na. Malayo na narating ng mga kababaihan sa Pilipinas. Correct. Kaya, Example. example. Ano bang bayan mo, Direktor? Ikaw ay Direktor ng Mima Ropa. That's Yes, Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Ikaw ay taga saan talaga? Pinanganak ako sa Lipa City. Ay, Batangas niya. Oo, Oo. tapos? Pero sa Bicol ako lumaki. Ay, hindi ko lang na. Mixture. Nakakatawa. Palagay ko doon kasi kayo nakabili ng loot eh. Sa Bicol. So, ibig sabihin po ay, do you speak Bicol. Talaga. Yeah. Anyway, pero kayo ngayon ay director ng Mima Ropa DOST, Department of Science and Technology. Alam niyo po, ginagawa namin ng mga nakaraang Sabado na dito sa Radyo Negosyo na pinapakilala namin sa inyo at ang iba't ibang kamay ng pamahalaan na siya namang aakay at magpapaunlad sa pagpapaunlad ng mga negosyo ng mga Entrepinoys at Entrepinays, lalo na sa mga kanayunan. Ano po? At ang ka-unique sa Mima Ropa, Director, ay ito'y island provinces. Yes. What makes it unique and anong implikasyon ngayon niya sa pagninegosyo? Kailangan talaga very competitive ang mga products natin kasi may dagdag pa tayo na shipping cost. Ayun. Ibig sabihin, mas magiging mahal kasi pag tinawid mo sa dagat, may gastos. Okay, at sa mga kababaihan po nakikinig ngayon, hugot po tayo ng inspirasyon sa mga kababaihan na sinadya naming piliin para ihatid sa inyo ang kanilang mga storya. Papakilala po natin mamaya ang Alad Weavers ng barangay Alad Romblon. Galing pa pong Romblon. At syempre, ang sama-sama sa ikauunlad ng kinabukasan ng ating pamumuhay or sikap, mga coco sugar maker ito ng anong bayan to, Director? Buena Vista. Buena Vista sa Marinduque. Marinduque. At syempre, kasama natin ang General Manager, isang kooperatiba sa Mamburao, Mindoro Occidental, na ang kanilang ginagawa ay may kinalaman sa palay. Naku, mga simpleng kababaihan. Kung makikita nyo po, ito yung nasasalubong lang natin sa mga kanayunan, pero sila po ay nasa likod ng ilan sa magagandang mga business ventures sa kanilang mga lugar na tumutulong hindi lang sa kanilang sarili, hindi sa kanila ring mga miyembro o mga kababaihan din na nasasakupan. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Suki Ninyong programang Radyo Negosyo sa Suki Ninyong Himpilan, DZMM. Spurs versus the Miami Heat Game 2. Free TV coverage of the NBA Finals ngayong Lunes na 9 a.m. sa ating ABS-CBN.
9 months na excitement, 36 weeks na paghihintay, isang araw na puno ng tips para maging healthy ang babies namin. Kaya kaming mommies ay lubos na nagpapasalamat sa Buntis Congress Year 11 na naganap noong May 25, 2013 sa SM Mega Mall Mega Trade Hall 1. At syempre, mayroon ding games at papremyong nagpaalim sa amin. Itong lahat ay sa pakikipagtulungan ng National Nutrition Council, Department of Health, and Midwives Foundation of the Philippines. Congratulations in advance, kapwa mommies! Ang Pinoy Guru, Carl Balita, Radyo Negosyo. Carl Balita, kasama po ang special co-host, ang director po ng DOST Mimaropa, si Director Nenet Abilay. At siya ang Mimaropa office ay nasaan, Director? Ang DOST? Ang regional office namin ay nasa likod ng central office sa Taguig City, Bikutan. Okay, sa Taguig Taguig. City. Kaya dyan ko inumpisahan dahil ang Mimaropa nga kalat-kalat. Ini-imagine ko na tipong isang linggo nasa Mindoro ka, tapos Marinduque, Romblon, Palawan, parang ang Parang ganun. hirap ng buhay mo nun. Parang ganun, very challenging. Siya, ipakilala na natin ang ating mga listeners, ating mga special guest. Nang iba daw sa kanila yung mga listeners ng Radyo Negosyo. Siyempre, from Romblon, Barangay Alad Weaver, si Modeline Mendoza. Hi, Modeline. Hello po. Ay, Modeline, mga ilang, saan ba nandun sa Romblon yung Barangay Alad? Ito ba'y nasa? Isla po siya. Okay. Gaano kalayo yan sa kalupaan ng Romblon? Mga 30 minutes po. Okay. Talagang isla yung Alad, Barangay Alad. Opo. Narating mo na, Director, yon? Yes, together with the mayor of Romblon. Pero ang Romblon, malayo yan. Galing Udjongan, mga 3 oras pa yan by boat. Ang boat pa galing Manila via Udjongan and then Romblon. So, ganun kahaba. Mga 12 hours hanggang Romblon. And then 30 minutes pa doon sa island nila. Alam nyo, kaya sabi ko nga ay i-guess natin at si Director naman sinikap na madala sila dito. Kasi po napakahirap ng kanilang negosyo Kasi kung gusto nilang palaguin ang kanilang negosyo, ang kanilang presyo magiging mataas dahil nga island provinces ito, Director. At siyempre malaki implikasyon sa presyo. Okay? At kagaya nitong Alad Weavers, ang inyong produkto, Modeline, ay Mga bag, fashion bag, bayong, Okay. na made po sa indigenous product, pandan. made of pandan. Opo. Pandan yan ba yung nilalagay sa kanin? Hindi po. Yun lang, kala ko yun yung papabango sa kanin Kasi bagay na bagay, bigas yung isang guest natin, By the way, wag po kayong wag kayong maglilipat dahil mamaya i-announce ko. May dalang gift pack sila, Director. Isa sa inyo na listeners natin ngayon, ay makakakuha ng isang basket ng produkto. Dahil pinangako ko nga rin po, digat pamimigay ako ng transistor. 2 transistor radio, ipamimigay din namin ngayon. May kasama pa yung water dispenser. Hindi yung dispenser mismo, yan yung ikakabit mo lang dun sa bote ng mineral water. Tapos pinapump na ganon, madidispense yung water, hindi mo kailangan buhatin o buhusin. Kaya crystal clear na nagbigay sa atin yan. At kaya po natin ipamimigay ang radyo at sisimulan ko lang ipamigay ang radyo dahil papasok na nga po ang tag-ulan. Abay, pag tag-ulan bagay, gang dala-dala natin? Pag brown out, ewan ko kung may sisilbi ang mga cable connections natin at ang mga wifi connections natin, di ba? Isa lang ang bit-bit. Sa probinsya, anong dala nyo sa Romblon pagkabagyo? Anong mga pinapakinggan? Siyempre, ang walang kamatayang radyo. Walang kamatayang transistor. Kaya po sabi nga namin sa Radyo Negosyo, pamimigay namin ang transistors ulit at sisimulan natin ngayong gabi. Mamaya ko i-announce kung ano yung tanong ko dahil si Director ang magbibigay ng tanong na yan. Anyway, pakilala, ilang babae muna, Modeline, ang involved dito sa paggawa ng mga bags na to? Bali po, siguro nasa 40, ganyan. Kasi 60 members po kami, kasama po yung mga lalaki. Okay. Mga asawa. Mga asawa. Sino mas magaling gumawa ng bag? Ako. Lalaki, babae. Sino mas magaling? Sino mas masinop gumawa? Lalaki po. Napansin ko po, medyo talagang masinop po yung lalaki. May tagagawa kami doon. Talagang masinop yung lalaki. Baka Maganda siyang gumawa. Kasi siguro, tunay bang lalaki yun, Di kasi ang madalas nating tanong yung pagkamasinop sa trabaho, di ba, Director? Katangian nyo yan Oo nga. Pagka masinop sa trabaho, katangian usually ng mga babae. Pero baliktad pala sa Romblon Oo. Ang kanila pong produkto, may describe ko lang sa ating mga nasa radyo, ay pangkaraniwang itsurang bayong. Pero ang pagkakaiba po, sa teleradyo, kitang-kita nyo po ang aking hawak ngayon, di-describe ko, ito po yung magandang bag na kung titignan may parang bayong na
parang braided, no? Parang butas-butas siya, pero sa loob ay merong katsa ba itong nasa loob? Ano material Lining yun? po. Yung lining niya. May lining. At Okay. saka may kulay na ngayon. May ng kulay. Fiber. Oo, green ang kulay nito. May isa naman ay purple. Tapos meron namang ordinaryong bayong itsura. Opo, ito. Ito ba yung mga taga-Romblon? Ito lang ginagamit na bag or Opo, halos yung mga professional, yan na po ang ginagamit nila. sa Romblon? Opo, mga teacher, mga estudyante. Wow, very yan po good. yung binabag nila. Oo naman, kaysa naman manggaling pang Divisoria, gagamitin nilang bag or gumamit sila ng mga branded. Maganda, Director. Pagkukulay dito, kasi ang kadalasang alam natin, pag bayong ang itsura or pagdan, eh yung natural color niya. Opo. Saan niyo nakuha ang teknolohiya na pagkukulay nito? Kami po ay naturuan ng DOST Yun, na okay. pumasok po sila sa amin at malaking tulong po talaga na kami ay naturuan ng DOST Mm-mm. na laman namin kung paano po mag-process, kung paano po i-bleach yung pandan namin. Ayun. Yun, kaya may mga maputi kaming pandan at Ah. saka yung pag napaputi na po, gumaganda yung labas ng kulay niya. Mas gumaganda Opo, pa, mas no? gumaganda. Oo. Mas napapa-upgrade po yung ganda ng Yeah. If I may add, mas dumidikit ang kulay niya at saka kumaklaro at saka nagiging standardized yung kulay nila. Kasi Pantay, oo. minimeasure yung kulay. Pag sinabi mong violet na ganyan ang shade, Oo. every violet na gagawin nila pare-pareho ng kulay. Oo, hindi yung iba-ibang violet, ano? Pero maganda kasi yung kulay, binuhay niya yung ganda ng bag. Opo. Okay, saan nakakarating? Gano'n nakakalayo ang narating ng bags ninyo? Nakarating na nga daw po yun ng Amerika. Kaya, buti pa yung bag nakarating ng Amerika, no? Di ba? Yung gumawa ng bag, hindi pa nakakarating ng Amerika. Sabi mo, may 6 na po ang inyong miyembro. Opo. 4 na po doon kababaihan. Oo. Karamihan Opo. kababaihan, ano? So, ang production ninyo, gaano karami? Like, ilang bags ang nagagawa nyo in a week? In a week po, pagka malakasan po yan, daan po ang 100 po yung nagagawa namin. Depende po sa order. Depende sa order. At yung order na yan ay dinadala dito sa Manila. Oo. Oo. Manila, probinsya po namin. Kasi sa Romblon po, bawal na yung plastic doon. Okay. Talagang bayong na. Kapag nahuli ka doon, 500 ang multa. Gano'n. Abay, talaga, bumili ka na lang ng bag. Talagang wala ng plastic bag na Wala nakakapasok. po. Alam niyo yung plastic bag na yan, mapintasan ko yan, ano? Alam niyo sa mall, sabihin na natin, hindi nga sila nagbibigay ng libreng bag, pero nagbebenta sila ng bag. Kagaya nung namili ako, saan ba ako namili kahapon? Kasama kayo mga anak ko, 2 pesos. Sabi ko gano'n. Ibig sabihin, binigyan pa natin ng pagkakataon yung mall kumita sa $2 piso na binabayaran natin plastic bag. Sana kagaya yung pag sinabing walang plastic, talagang walang plastic, di ba? Sa Romblon, talagang wala ng plastic. Wala po. Luminis na nga po yung ano namin doon eh. Sapa. Oh, di ba? Oo. Magandang case study yan, ha? Talagang Congratulations sa mga nagbawal. taga Romblon. Magparamdam nga po yung mga taga Mimaropa, ha? Taga Mindoro na kagaya ko. Marinduque, Romblon, at saka Palawan. Magparamdam nga po kayo at magpasiklaban nga tayo, ha? Ayan, nakikinig. Ito, taga Mindoro. Ito, ikamangyan ko Si Eloisa Pacelo, na asawa ni Maynard. Happy listening. Tapos, yan, si John ng Subic, okay? Si Mr. Fernando Julian, na talaga namang suki ng Radyo Negosyo po yan. At actually, na-meet ko sila sa Olongapo at sila nga daw ay talagang lagi nakatutok sa Radyo Negosyo. Kita nyo po ha, mga kababaihan sa isang island sa Romblon na kalahating oras mula pa sa malayong Romblon, nagtulong-tulong para itaguyod ang kanilang negosyong ito. Mamaya ikikwento mo sa amin paano nabuo ito. At anong klaseng mga kababaihan ito. Pero gustong-gusto ko ang itsura ni Manang Alicia Fabelia na sama-sama sa ikauunlad ng kinabukasan ng ating mamumuhay or sikap. Magandang gabi po, Aling Alicia. Magandang gabi din po, sir. Ang inyo naman ay kayo naman ay taga Marinduque. Marinduque. O, ikwento nyo nga saan ba, paano nga ba pumuntang Marinduque pagkagaling dito? Pupunta ng Punta po, sir, sa Dalahican. Dalahican. Sa Lucena yan. Tapos sasakay ng barko. gaano po katagal mula Lucena? Mga 3 hours po, sir, Oh. bago makarating ng Balanacan. Balanacan, tapos Tapos po yan ay pagdating mo ng Balanacan, masakay pa po papunta sa amin, sa Benavista. oo, Buenavista naman. Tapos po pagdating pa sa Benavista, nasa barangay pa po, sir, kami. Malayo po yun sa bayan ng Benavista. Oo. Kami po ay mga 5 kilometers. Wow, 5 kilometers. Oo. So, ibig sabihin, para na maging guest namin kayo, ilang oras kayo nagbiyahe? Kahapon pa po, sir, kami dito. Kahapon pa. Nagabi pa sila. Gabi pa. So, ang ibig sabihin po ay talagang malayo yung inyong
lugar. Pero kayo ang nagdadala sa amin ng Coco Sugar. Okay. Bakit po naisip ng grupo ninyo na Coco Sugar ang pasuking produkto o negosyo? Bali po sir, nung kami ng DWST, bali binigyan kami nila ng training. Mm-mm. Pero nung una, marami talagang nyug na doon. Marami Puro na- nyug, okay. Bali po sir, sa Marinduque, Ah. marami po talaga nyog. Aha. Ang usual ang ginagawa sa nyug ay kopras. Nung una. Kopra sir. Tapos sa amin po yung tuba, Okay. inom lang muna sir yun. Oo, para lasing lahat yung Opo, tao doon. para nalalaki. Tapos Oo. po ngayon, sir, nung po kami bali tinulungan po kami ng DST na magka-training, simula po, nagka-ano na po kami ng Coco Sugar. Hindi ko naiintindihan, anong parte ng nyug ang Coco Sugar? Ito ba yung Bali po, sir, yan yung puso ng nyog, Okay. kinakarit. puso, yan yung nasa loob? Yun ba yun? Hindi po, sir. Ano yung puso ng nyug? yung... Bali po, sir, yun yung nagkakaroon ng buko. Okay. So, yun ang kinukuha. Opo, yun po, sir, ay hindi pa po na yung buko. Okay. Bali po, yun ay puso. Ah. Parang mahaba po, sir, yun sa yun. Tapos yun ang ginagawa Coco Sugar. Naku, kung nandito si Cory Quirino, ituwan-tuwa talaga maglulumundag yun. Dahil para sa kanya ay ang paborito niya talaga yung nyug. Para sa kanya talaga yung, ang tawag niya dito ay Wonder Tree ba ito? Or Tree of Life. Oo, Tree of Life ang tawag niya. At dahil nga itong Coco Sugar ay napakababa ng glycemic index, kaya pwede ito sa diabetic. Opo, sir. At pwede sa nagda-diet. At isa daw sa pinakang magandang natural sugar na makikita natin sa daigdig. Yung inyong pong grupo, mga ilang tao ang involved, ma'am? Bali po, yung grupo po namin ay mga 44. Okay, 44 na pamilya o tao? Tao po isa rin. Okay, anong mga- Bali yun po, yun, sir, yung member ng aming asosasyon. Mhm. Tapos po, sir, yung mga kababaihan doon na gumagawa ng Coco Sugar. Mga 25 po. Tapos yung iba po doon, yung mga lalaki, nangangat, yung nagkakarit, sir. Yung lalaki ang akit sa nyug, Oo. kakarit, pagbaba nun, ang magpaproseso nun. Bali po yung mga kababaihan. Alright. Halimbawa, ito pong hawak-hawak ko ngayon na Coco Sugar. Ang itsura ka po ng Coco Sugar ay parang, asukal na pula. Oo, kaya lang ito nga po yung maganda. 1 kilogram ito. Opo, sir. Gaano po karaming puso ng nyug para makagawa ng 1 kilong Coco Sugar? Bali po, sir, yan ay hindi po yun puso. Ay. Yung pong Sap. tuba. Tuba. Ito Yung sir, sap, yan. kinukuha sa Sir, doon sa puso. puso. Yung Okay. tuba. Yung Yun ang tuba. ginagawa niyan. Alright. So yung tubang iniinom ng lolo ko, Opo. yun ay nagiging Coco Sugar. Yes. Parang ganon, yung mag-process. Gaano kahirap gawin ng Coco Sugar para ma-appreciate natin na suportahan ng mga ganitong klaseng negosyo at ganitong klaseng, lalo ng mga grupong ganito. Bali po, sir, yan ay may oras po sa pagkuha nung tuba. Okay, anong oras mo kinukuha Bali yan? po, sir, yan ay pag nag-start po kami ng 5 ng umaga, mga 9, akunin po, tapos diretso na po doon sa aming lutuan. Oh, so, Meron, ibig sabihin, pag hindi ka 5 to 9, pag hindi mo nakuha yon, bali po, sir, yan ay pagka naging paso sa oras, Ah. bali po, di siya nagiging Coco Sugar. aba, may... Kasi nag-ferment na siya. Okay. Hindi na siya- Kailangan yung disiplina mong abangan yung oras na yon, Opo. tapos yun ang kukunin mo, tapos lulutuin. Oo. Wow. So mga ito pong 1 kilo, gaano karaming tuba? Bali para po, makagawa sir, nito? yan ay 8 liters, ay equivalent to 1 kilo. 8 litro Na tuba, sir. tuba. Isang Magiging kilo. 1 kilo po na Coco Sugar. Kalain mo nun, karaming nung pag ininom yun ng 8 litro, yung pag inom mo nun, talagang siguradong dahil mo pa ang... So, ganun kahirap, pero madali lang pong lutuin, kung tutuusin sa inyo. Sa ko po, sir, at matagal-tagal na ako nagaluto, yung 58 litros po, sir, mga aabot po yan ng mga 5 hours. Okay. Bago po maging Coco Sugar. Alright, so para gawin yung 5 hours, yung ilang litro yun? 50? Mga 58, sir. O 58, di mga grabe, no? Grabe, para pala makagawa ka ng ganito, katakot-takot na proseso. Kaya may kamahalan ng Coco Sugar. So yung teknolohiya ng DOST ang tumulong sa inyo? Opo, sir. Okay. Ilang taon na po nakaraan nung pasukin kayo ng parang parang NPA, pumasok ng DOST at tulungan na para po dito sa Coco Sugar. 2 years na, sir. Okay. Kumusta naman po ang shift? Dati yung tuba, binibenta. Nung naging Coco Sugar, mas naging maganda po ba ang kabuhayan ng mga kababaihan? Bali po, sir,
nung pag ano po sa amin ng DOST, nung natulungan po kami nila, mas malaki po sir yung naitulong na sa mga pamilya na medyo mahihirap sa amin. Kumbaga po sir, ay may dagdag silang kita. Okay, dagdag na kita dahil mas magiging mataas ang value Nung kukusyo. ng coco sugar. Isang kilong coco sugar po magkano? Sa amin po Bentahan sa niyo po? yan ay, din po sir ay pag 1 kilo talaga ang binta namin 300. 300 pesos. Hmm. Magkano ba isang kilo ng asukal ngayon? Sorry, hindi ko na alam yung brown sugar. Magkano ha? Hindi kami nag-aasukal. 40 yung sugar. Pero ang coco sugar ay, magkano 300? 300 sir. Oo, may kamahalan. Bakit mahal? Dahil mahirap yung proseso? Saka po sir yan ay bali gamot po sir katulad sa mga may diabetes. Oo. Pag yung nagataas ang presyon po sir ng Sabi, nasa sa inyo ho yan. Gusto niyo ng murang asukal na kayo naman mapuputulan ng paa sa diabetes at mabubulag. Ay sige na, yan ang kung ano-anong sugar gamitin nyo. Pero kung gusto niyo mag-enjoy ng tamis ng buhay at hindi naman kayo magkaka-diabetes, abay, subukan nyo coco sugar. Makitanong nyo kay Cory Quirino bukas yung anong epekto niya. Pero sa akin po, ay negosyo at gusto ko makita dito. Dahil kaya lang ito po nagmamahal dahil yung demand mababa, makukunti pa. Okay? Tapos po, di ba, medyo matagal pa yung production time. Marami pang requisitos para ma-produce. Kaya hindi pa may bagsak ang presyo. Pero pag ito'y tumaas ang demand dahil maraming naghahanap at ang mga tuba ay sa halip na inumin, malasing at ibarik ito'y kailangang maging sugar, mas makakatulong sa atin ito. Mamaya natin pag-usapan kung anong klase ng mga kababaihan din yun, nang nandyan sa malayo. Anong lugar ito? Anong bayan? Buena Vista. Buena Vista. Oo, sa Marinduque. Buena Vista, Marinduque. Alright, ipakilala ko naman sa inyo ang aking kababayan na sa kabilang ibayo naman ito ng Mindoro Occidental, Mamburao, ang kanilang Mindoro Progressive Multipurpose Cooperative, si Manang Sofia Pabillar. Hi, Tita Sophie. Gandang gabi po. Yeah, gandang gabi. At talaga namang ikaw ay magbibigas. Opo. Magbibigas, magmamais, tapos mga sibuyas po. Ayan. Sa lahat ng pang-agrikultura po. Okay. At ito'y sa Mamburao. Opo. I-locate ka po muna natin ng Mamburao. Pag pupunta ng Occidental Mindoro, saan mong sasakay? Okay, sakay lang po ng biyaheng Batangas. Sasakay po ng barko, 3 hours. Tapos papunta na po sa amin mga 30 minutes lang. 30 minutes from Buhat po sa pier ng From Abra. Abra-Ilog. Abra-Ilog. Papunta po sa Mambura, mga 30 minutes lang po. Okay. So, Marami naman po sasakyan din. ayan. At ang sabi ni Governor Sato, na ngayon ay Congresswoman, Opo. Congresswoman, ay pinakamasarap daw na bigas ay yung galing sa atin sa Mindoro. Totoo po yun. Bakit? Bakit? Magre-react ang mga taga-ibang lugar. Pasensya na kayo, pero ang guest ko po ngayon ay taga-Mindoro. Kaya sila ngayon ang pinakamasarap na bigas. Bakit po niyo nasabi pinakamasarap ang bigas ng Mindoro? Anong Less po sa chemical fertilizer. Kasi mataba pa po yung yamang likas ng lupa. Kaya talagang maganda po ang bigas doon. Alright. Ikaw ba, Director, may pag-aaral ba tayo talagang anong meron sa lupa ng Mindoro? Dahil ang Mindoro rice ngayon ay sumisikat, ha? Opo. Sa totoo lang. Minsan nakita ko sa isang grocery na sa label niya nakalagay from Mindoro, pero after some time natanggal. Pero hindi ko alam, sorry kung merong study bakit mas masarap ang bigas sa Mindoro. Pero nakagisnan ko na pag Mindoro daw talaga na bigas masarap. Oo, yan. Sige nga, ipagyabangan ng inyong mga lugar, ng inyong mga agricultural products, ha? Di ba, pag sinabing mangga, ay gimaras yan. Opo. Pero sasabihin ng mga taga region, ano ba to? Sambales. Sambales. Ay, wala sa amin din yan. Ika nga yabangan, mangga is mangga, pero nagkakaiba-iba eh. Meron din sa Mimaropa, yung mangga ng Palawan, at saka sa Bulalakaw, at saka yung Mamburao, masarap din. Ayun, so ganyan yan. Mangga is mangga. Pero ang celebration po na ginagawa natin ngayon, itong mga taong nagsasama-sama para po maging malakas. Okay? Ilan pong pamilya o ilan mga magsasaka naman ang miyembro ninyo, Nanay Sofia? Nagsimula po kami sa 18 kababaihan. 80. 18 po. 18. Opo. Okay, aha. Tapos ngayon po, within 9 years namin, ay more than 1,000 na po. Wow! Ito yung mga regular farmers. Opo. Ito yung mga magsasaka Mga na. agri-base po. Agri-base po kasi kami. Yan. At nagsama-sama kayo. Bakit? Dahil? Ano po kasi, sobrang hirap po ng buhay. Sipin yung out of 1,000 pesos na, nauutangin, 10 bags of palay po. That was 2003.
Okay. 10 bags of palay ang bayad. Palay. Opo. Pag naging bigas, ilang bigas po yun? Mga ano po yun, mga 6 bags. 6. Yung 6 Opo. bags, pag binenta mo ng kalakaran na 1.5, halimbawa, di magkano ang Ang laki po, 9,000 po. laki na tubo. Out of 1,000 pesos ay My God. 9,000. O palay, pero ibig sabihin, pag kinonvert mo bigas, Oo. 6 ka ba? 6 bags po. Sa 1,000 inutang nyo, ganun ang Opo. dating. Kaya kayo nagsama-sama. Opo. Alam niyo po, ako galing Puerto Galera nung weekdays, no? At napansin namin yung tuwan-tuwa yung mga staff ko nung nakita namin yung maliliit bang isdang tumatalon na sabay-sabay na nakalutang sa ibabaw ng dagat. At talagang thousands sila na pag dumaan yung bangka namin, ang dami. At sabi ko, yung nga ang natutunan namin doon, kaya nagsasama-sama ang maliliit na isda para takutin nila yung malalaking isda. Kasi pag yung maliliit na isda nagsama-sama, yung malaking isda, hindi makakalapit kasi akala nung tangang malaking isda, Wala rin. malaking isda yung maliliit na nagsama-sama. Kapwersa din nila. kasi Kapuwersa, lakas din. o mas malakas kayo, maski pag pating nga lumapit sa kanila, mas malakas sila sa pating. Kaya natatakot pala yung malaking isda, yun pala yung filosofiya, sabi ng boatman, kaya sama-sama yung maliliit na isda. Ganon din po ba ang filosofiya na nasa likod nitong pagsasama-sama nyo? Opo. Kasi ang gusto po namin talaga, bumangon talaga sa kahirapan. Kaya po, ayan, binuo. Ako kasi po ang founder niyan. Bayani ka. Bayani ka manang, no? Alam mo, siguro kukunin ko istorya nyo, ino-nominate ko kayo dun sa Bayaning Kapamilya. Marami din silang award eh. Talaga? May national at regional awards. Ikwento nyo sa amin, gaano kahirap ang buhay ng mga ordinaryong kababaihan bago nyo sila i-organize? Ganun nga po sa, kasi po yung isipin nyo, out of 1,000, ganun ang bayad. Kaya walang halos hindi makapagpaaral ng mga anak. Hindi makakain. Ganun po, pag nakaani, kulang pa sa pambayad. Okay. Kaya parang naawa ko sa mga mga farmers nga ganun. Kaya ang ginawa ko po, nagtatag ako nitong Coke na ito. Okay. Kasi yun nga, gusto ko talaga makatulong. So anong epekto ngayon nito? Anong naitutulong nyo sa mga pagsasama-sama ng maliliit? Ngayon po, ang buhay ng mga member po, talaga napakalaki po ng pagbabago. Yung dati pong kalahating hektarya sinasaka, ngayon po may 8 na. Yung dating ang bahay barong-barong, ngayon po ay bato na, bungalo na po. Talaga nakapundar po talaga sila. Oo, kasi hindi na nila kailangan mangutang ng mahal. Opo, at saka po kami po mismo nagmamarket. Para hindi po sila madaya sa timbangan. Naku, yan po ang pinakamaganda, yung value chain. Yan ang natutunan ko sa UP yung sa UP-ISSI, nung umattend ako, yung value chain, napuputol kasi pag kinuha kayo ng middleman, babarating kayo, ang kikita yung middleman, hindi kayo. Ngayon, anong ginawa nyo ho? Ay, ganun nga po ginawa namin ngayon. Kami na ho mismo nagmamarket ng aming mga ani. Sa diretso na sa... Katulad po ng mais, diretso na po kami sa Batangas, mga feed milling, Okay. feed millers. Tapos po naman yung sibuyas, diretso na po kami sa sa Imos, sa Divisoria, sa Cloverleaf. Wow, ang galing. Yung bigas naman, yung palay naman po, sa NFA naman po. Ganun. Grabe, ang galing. Pero Carl, sila ngayon, mas mabilis na silang magpa-dry ng palay dahil doon sa kanilang mechanical dryer. Okay, ikwento ko po yung tungkol sa mechanical dryer. Eh di, nung pong una sa amin, pagka po anihan na at umulan, ay ang mais po na mamaho na. Pag bumaho na po yan, hindi na po yan mabibili ng mga feed millers. Okay. Ay ang ginawa po namin, ay nakita po ni Governor yung talagang namin, needs talaga na gano'n, Governor Sato po, na congresswoman na po siya ngayon. Ngayon, ang ginawa po niya, nandyan po siya sa DA noon, tumawag po sa akin, Mrs. Pagliar, ready mo ganyan mga requirements po. At gagawa ko ng recommendation agad. Tapos po, ayan, si Doc Abilay po, nagkaroon po sila ng ugnayan para i-finance po yung yung The very counterpart po. the very first dryer nila, mechanical Dryer. Opo, mechanical So hindi na kayo dryer po. Hindi nga nagbibilad. nagbibilad sa daan. Ay, wala na po. Meron, bisa pupunta ako dyan sa Pangasinan, meron dyan kalahating lane ng daan ginawang tuyuan ng palay. Ano kaya yun? Sabi ko, Lalo ngayon na extreme weather, hindi mo alam kung kailan maganda ang init, kailan uulan. maliwanag. So malaking bagay yun. At saka hindi ganong durog yung mga bigas at saka wala mga bato-bato. So ang teknolohiyang nakuha ninyo ay yung
dryer. Opo. Tapos, meron pa po bang ibang teknolohiya na Yung pong ano, ang dami pong naging gamit nun. Una sa lahat, na-save yung yung produce. Tapos po, basta yung sa makina na po na yun, 240 po ang karga eh. Bali 12 tons po yun. Grabe. Tapos po, yung tulong na yun, bukod pa po sir, ang fuel po, yung agricultural waste, katulad po ng Yung mga ipa. rice hull. Ulit, yun ang fuel? Yes, Opo, yeah, doon sa sa mechanical dryer, ang fuel po namin, yung rice hull, ipa. Ipa. Oo, yung darak. Oo. Yan, Paano eh. nagiging fuel yun? Ay, iba po yung darak. Iba ba yung Iba darak? po yung yung ipa. Iba ba yun? Yung ipa po yung first layer po ng yung yung balat ng makaspa. opo. Tapos ang ginagawa po namin doon, di na fuel po. Tapos magiging na po siya carbonized rice hull. Okay. Gagawin Tapos nila po, organic. magiging organic na po yun. Fertilizer. Lalagyan lang namin ng mga chicken manure, dumi ng baboy, tapos prepare po namin ng effective microorganism. Organic fertilizer na po namin yun. Ang galing. Alam niyo, kaya po ako nakikinikilabutan habang nakikinig. Dahil, tatanggapin po natin ang katotohanan na Philippines is an agricultural country. No, at kung hindi natin palalakasin ang agrikultura, may papag-iwanan po tayo. Alam niyo, sa kinikwento nga po ng kaibigan ko si Boy Guevara, nung pumunta siya ng Singapore, isa ka nakakita, pupunta daw siya sa farm. Ang ginawa, pagpasok ng farm, ina-expect niya na ito'y open land na farm. Alam mo nga, direktor, pinasok daw niya, building. Pumasok siya sa building. Yun ang farm, nasa loob ng building. Ang galing. Kasi Hydroponics. Ang galing. Hydroponics. Imagine, nag-farm ka nasa loob. Tapos yung mga farmers na hindi walang lupa. Hindi, nasa loob Maliit ng... kasi Singapore, Oo, wala lupa. pati nga yung rooftop nila ay nagiging hydroponics site, no? Nagtatanim sila ng mga kung ano-ano. Grabe, kaya sabi ko nga, ang Pilipinas napakayaman, ano? The more you go out of Manila and the more you see yung mga bundok, yung mga kapatagan, doon mo sasabihin ang sarap ng Pilipinas, ng pagunlad sa Pilipinas, sa laking potential. At saka yung co-op nila ay very innovative. Ngayon, panay ang pag-diversify nila. Dahil meron silang mga hog fattening ngayon, nagpa-train ng mga meat processing ngayon, meron na silang magiging commercial na meat processing. Kaya Wow. meron kaming, yung aming assistant sa setup, yun ang interest-free and collateral-free na assistance ng DOST. I-award namin maya-maya ng konti na Yan. 50,000. Wow! Oh. Naku, sa radyo negosyo po, magkakaroon ng turnover ng magkano po? Magkano? More than 450,000, almost half a million. 450,860. Halos kalahating milyon po ita-turnover, Sir Nino. Witness ang radyo negosyo ng ating mga listeners sa turnover ng kalahating milyong support ng DOST sa isang grupo ng mga farmers. Pangalawa na yan, second round. Galing! Alam niyo po alam mo na sana po ma-inspire kayo mga kababayan, yung nasa probinsya, yung mga nasa kabukiran ngayon, yung mga nandyan sa nakikinig ng radyo sa inyong mga kubo. Alam ko po ang lifestyle dyan dahil dyan po ako nang galing. Sana po ma-inspire kayo na sa pagsasama-sama natin, doon tayo magiging mas malakas at mas malaki. Naku, hinahangaan ko kayong tatlo. Grabe ito, ha? Si Nanay Alicia, ba kayo din ba? Ay, sorry, Alicia, kayo ba ay founder din itong inyong samahan na ito? Bali, ako po sir yung pinaka-chairman ng Coco Sugar sa Okay. amin. Sa inyo, isa rin kayo sa nagtatag nitong grupong ito. Bali po sir yan ay may asosasyon po yun na samahan namin. Tapos ini-elect kung sino ang Bali kayo po sir. chairman. kung sino Siya ang in charge ang- ng production ng cocoa sugar. Yun ang Okay. ibig niya sabihin. Alam niyo po, makinig po kayo dahil baka yung bigas niyo, yung pong nakikinig dito ngayon na kailangan ng mga bigas. No, may kalakihan syempre ang requirement para sa minimum order mula sa Mamburao dahil alam niyo, tila-travel 'yan. Pero kung interesado po kayo, pwede po natin itong pagtulong-tulungan na through Radyo Negosyo, consolidate natin ang order, makamura tayo ng bigas. 'Di ba? O kaya yung mga interesado sa cocoa sugar, yung may mga bake shops diyan, nakikinig sa atin, taga-Subic, no? Yung mga nandun, baka gusto nyo maging outlet dyan ng cocoa sugar, or baka pwede nating export ito. Makinig po kayo mabuti dahil I'm sure meron po itong opportunities. At itong mga bag na to, sa mga gusto naman kumuha sa kanila ng bag para ilagay sa mga stores, baka may mga tindahan po kayo, ay bibigay po natin ng number sa nila mamaya. Basahin ko lang ibang text. Maulad ka Pilipino, mayaman ka Pilipinas. Good evening po Sir Carl at sa lahat po wish ko
wala ko makatanggap ng radyo. Sabi ni Anita Florentino. Katapat ng brown rice ang bigas ng Mindoro. Sabi ni Roel Balanggi ng Nueva Ecija. Nueva Ecija mo, Texas, ha? Talaga. Bakit brown rice? Kasi Good for cancer po yun. yung brown rice. Yeah, brown rice. Bira po. Bihira. Ano ba ibang tanim yun? Kasi sa bundok po siya. Okay. Eh, yung red rice, binigyan ng red rice, para sa aking kaibigan na si, alam niyo, kapatid kong Isay Alvarez. Yung may na- cancer. Oo. Si Isay, kasi, yun nga, sinusuplayan ko ng red rice yun. Galing Batangas na organic, kasi nga, maganda para sa kanya yun. Sumabay na rin ako. Dahil ako nga po ay part ng aking healthy lifestyle ay binabalik ko yung pagiging vegetarian, more or less. Yes. Once a week lang ako mag-cheat. Kasi para po sa kalusugan, maganda talaga. Sa Radyo Negosyo, from Flor Sonza Fernandez, Holy Spirit, Diliman, Quezon City. Gusto ko mabigyan ng radyo. Talaga pong madadala na sa orthopedic kasi po puro scotch tape. At tinalian ko pa para di magkahiwa-hiwala yung speaker nito. Gusto ko po, maalala kita tuloy makikita ko ang transistor ko na kung mabibigyan ako, umaasa ako. Nakakaawa naman siya. Parang gusto ko sabihin, sige na nga. Hindi pa. Mamaya. Philip Agoncillo, tama kayo, matagal ko na sinasabi sa mall employees, hindi bawal ang plastic bag, magbayad ka lang ng 2 pesos. Eh di ganun din ang basura at tatapon. Tama ka. Parang binigyan ko lang ng pagkakataon yung mga malls na i-charge ako sa kanilang plastic. Kaya nakakainis. Hindi pa sabihin talaga walang plastic, wala talagang plastic. Kausapin ko nga si Mayor Herbert para tingnan ko nga yan kung anong merong ganun. Ba't kailangan natin magbayad? Siyempre ayawan mo, pero kung wala ka naman talagang lalagyan, mapipilitan ka. Kung wala ka talagang dalang bag, di magdusa ka, bitbitin mo, di ba? Siguro matututo tayo magdala sa future. Tanong ko lang po saan po makakakuha ng trainer sa paggawa ng coconut virgin oil. Sabi ni Manny of Cagayan, Manny, makinig ka sa kabukiran. Kay Kaluwi. Dahil si Kaluwi ay may virgin coconut oil. Itapatext kita tungkol dito. Wait lang, Dr. Carl. Sa DOST, marami tayong pwede maging trainer. Saan ba siyang province? Cagayan baka Cagayan. Sa Region 2. Region 2. Oo, yung Pupunta sa DOST ng Region 2. Every province may opisina. Ayun, sa punta ka ng DOST, sabi ni Direktor. Sabihin mo, sabi ni Direktor Abilay, na maghingi ka ng technology. Sa capital town or city, nandoon ang provincial office ng DOST. Very good. Ito. Radyo Negosyo, hi Sir Carl, napapanood na kita now. Dati sa transistor lang kita pinapakinggan, avid listener mo ko, Gemma ng Cavite. Ibig sabihin, naka-cable ka na rin ha, bongga-bongga ka naman dyan. Ito, good PM po Kuya Carl, God bless po, salamat po sa bag na bigay nyo. Gamit na ngayon ang anak ko. Ay, magparamdam nga yung mga nakakuha ng bag, nag-distribute po kami ng almost 200 bags last Sunday, last week. Namigay po kami dyan sa CBRC sa Espanya. Dinagsa po kami ng mga nanay na may dalang bata. Sana po nag-enjoy ang mga bata sa kanilang bagong bag. Hindi ko po kayo lahat nakausap dahil I had to leave. Pero pakinigin nyo yung mga bata. May sasabihin ako sa mga bata, ha? I-text nyo sa akin. Pagka naka-reddit, nakikinig na yung mga batang binigyan namin ng bagong bag. Yan pong bagong bag na yun ay galing sa Radyo Negosyo, ha? At sana ang pangarap namin, mag-aral kayong mabuti, ma-inspire kayo na may nagbigay sa inyo ng bagong bag for this school year. Thank you nga pala kay Efren Chuwayap. Salamat po. Salamat din kay Tita Maxi. Salamat sa bag niyo, Boardwalk. Salamat sa bag. Okay? Good PM po. Kasi po nung last Saturday, nanalo po yung anak ko ng bag. Kaso po hindi nakapunta. Kasi po from Pangasinan kami. Pwede po bang padala na lang po first time ng baby ko sumali sa contest, nanalo? Sabi ni Ruel. Susian, hanapin mo opisina ko dyan sa Pangasinan, sa Dagupan, tapat ng University of Pangasinan. Hanapin mo at hanapin mo si Donna, humingi ka ng bag. May bag din dun sa Pangasinan. Pilitin mo siyang mabigyan ka ng bag, ha? Para hindi ko na kailangan problemahin pa yung pagkapanalo ng iyong anak. Director, pati nga ng cheque ibibigay mo? Okay, meron po akong hawak na cheque. Treasurer of the Republic of the Philippines. Okay, ang nakapirma po ay Alison Emadem, Yung cashier namin. cashier, at Bobby Matira. Yung aming ARD for admin. Ayan. Sir Nino, i-hand over natin ito. Sa Radyo Negosyo po, ibinibigay sa Mindoro Progressive Multipurpose Cooperative ang halagang 450,860 na tulong po para, ito ba grant, a loan, ano po ito? Soft. Soft loan
O kita nyo? Ma'am, anong pakiramdam na makakauwi kami kalahati Unspeakable joy po. Talaga? Unspeakable joy. Anong gagawin sa perang ito? Ang gagawin Capital po yan para sa meat process namin. Okay. Pero yung Mga capital equipment nila, po yan. yung pambili nila ng equipment, hindi siya yung working capital. The Opo. technology na kakailanganin nila para makapag-process ng meat. Biruin mo, ganyan kalaki, kasi malakihan talaga yung Malaki yan to. Aba, Opo. ilang tosino magagawa nito kalahating milyon. Ano Yung pangarap niyo dito? ganisa, Kayo ba tosino. nag-strategic planning kayo para Opo, dito? meron po kami. Saan pupunta ang inyong 5 years po yung aming strategic developmental plan. Wow. Up to 2017 po. Naku, very good, no? So, At ito'y part ng strategic plan nyo. At saka baka kasi wala nang time mamaya. Gusto ko lang po magpasalamat kay President Noy. Kasi po nung pumunta siya sa Mamburao, naging bisita po ni Governor Satu siya. Ngayon po may binigay po akong sulat. Inaction na po yun ni President Noy. Kaya po yung namin sa NLDC, approve na po agad. Kasi gusto ko po yung mga member namin na habang naghihintay ng ani, may hanap buhay pa. Yun po ang magiging kapital. Para po wala ng tamad na miyembro kasi lahat ay matututo na maghanap buhay. Tama yun. Magkakaroon Dapat- ng puhunan. Hindi na uso si Juan Tamad. Hindi yan uso. Binabati kayo ni Sir Romy Carandang ng DBP. Oh, Yan, Yes. binabati kayo at Yes. lalo na daw yung mga taga Mindoro. Kita nyo? Meron- Ayan, iabot na natin ito. Abot na natin. Witness mo ang buong Pilipinas sa Halika. pagbibigay ng halos kalahating milyon sa isang kooperatiba para sila ay makapagsimula ng kanilang meat processing. Ayan, ayan po. At ito po'y patunay na kung talaga pong ang mga Pilipino, bagamat sila'y maliliit, narinig niyo po buhay nila, 1,000 binabayaran nila ng 9,000 pisong halaga ng bigas. Di po ba? Tita, no? Yung ganong kahirap na buhay, nasaan ang kanilang sikreto? Sa pagsasama-sama ng maliliit at pagbubuklod para sa isang adhikaing paularin ng kanilang sarili. At nandiyan naman nandiyan ang gobyerno, nandiyan ang merkado para tulungan kayo. Kayong nakikinig sa amin, ano pong pakiramdam nyo? Sige nga po, i-text nyo nga po sa amin, anong pakiramdam ninyo na nagiging witness kayo sa ganitong suporta sa mga maliliit na entrepreneurs, lalo na mga kababaihan, habang kayo po'y nakaupo dyan sa inyong kabukiran, sa inyong mga tambayan, sa inyong mga pondohan, ano pong kaya natin gawin sa ating sarili para magbuklod-buklod at magpalakas. Okay? Parang teary-eyed si Tita Parang, Unspeakable joy po. talagang unspeakable. Talagang yung kaninang seryosong makain ngayon nag-shift na gano'n. Liwanag. Nakikinig ba ang mga taga Mindoro ngayon sa atin? Wala daw pong kuryente doon ngayon. Yan na nga baga ang sinasabi Kaya ko. malungkot daw po sila. Ay, naku. Ay, mga taga Marinduque. Ewan po, sir. Hindi po sigurado. Dapat sila yan. Pero hindi bali Sa amin po din, sir, palaging brown out. Ay, gano'n. Lalo po sa barangay namin. Ay, nako. Yan na nga baga. Ay, ano mag-brown out? Anong Ano nangyayari? po, sir, yung sa amin po yung bumibili ng gas. Oo. Magawa ng ilaw. Yung ilaw na gano'n. Oo. Tapos yung pag umaga, yung ilong mo puro itim. Na gano'n. Hindi bali, Carl. Gasira. Tinitape ito ng staff ko. Okay. So, ipapanood na lamang natin Yeah. sa Mindoro, Marinduque, at saka kung brown out din dito sa Alas. Hindi lang. Brown out sa inyo, ha? Ng mga taong makinig ng radyo. Talaga. Dapat DCMM, ha? Oo, dapat DCMM. Papatiin din natin ang mga Provincial Science and Technology Directors. Nasaan naman mga guardian angels sila sa pagpunta dito? Si Sir Bilshan, Sir Vanyes. Hi, sir. Hello, Kayo, sir. taga Romblon. Magandang gabi po. So, kayo based sa Romblon? Yes, sir. Alright, taga Romblon talaga ho kayo. Opo, taga-travel po ako pero ngayon ay sa Jowa na naka-stay. Anong pinagmamalaki ng Romblon? Meron po kaming marmol. Okay, of course. Of course, ang pinaka-main agricultural product po namin ay coconut. Okay. And then meron din po kaming isda na inalalabas. Alright. And then some livestock po. Yun ang inyong pinagmamalaki doon. Po. Alam nyo, ako'y island, the province boy din ako Napakahirap ng buhay doon dahil may kamahalan ng kuryente. Di ba? May Totoo yan. maraming mahal kasi na tinatawid. Pero doon mo mararamdaman yung sasabihin mo talagang may Diyos na gumawa ng daigdig. Dahil doon mo ma-appreciate ang ganda ng kapaligiran at yaman ng likas na yaman. Ano po? Kayamanan ng ating langit, lupa, tubig,
lahat. Pabatiin din natin ang ano naman, taga Occidental Mindoro, si Ma'am Ethel Winda Coronacion. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig sa DCMM. Ano naman pinagmamalaki ng Occidental? Siyempre po yung aming, kasi kami po ay talagang bigas ang isa sa major product at ganoon din po ang asin. Asin! So, Ano meron sa asin? Akala ko ang asin Pangasinan. ano po, mas marami na po ang production ng Occidental Mindoro dahil wow. sa local salt po ay almost 40%. Ang source po ay Occidental Mindoro. Yung pala yun. Di ko nalalaman yun, ha? Dapat pala, ang asin natin ni iodize. Nag-iodize po yung mga Nag-iodize. ina-assist din po naming mga salt producers. Oo, hindi kasi bawal na ang... In-advocate natin yung pag-iodize at meron tayong mga provide na technology para sa iodization. Wow, yun na. Alam niyo po, hindi natin, kailangan po yakapin natin ang science and technology. Kailangan po itaguyod natin ang science and technology. Sinasabi natin na pinakamabilis ang ating paglago bilang isang ng ekonomiya ng Pilipinas, ano po? Pero wag po nating kakalimutan na meron tayong dapat bigyan ng pansin, yun yung science and technology. Yes, oo. Kasi yung technology, yun talaga ay isang significant source ng differentiation. Paano maiba ang iyong produkto para ikaw ay maging mas competitive. Correct. At Yeah. technology ang sumasagot niyan. Yes. At ang kanilang mga kasama naman nating taga Marinduque, Sir Bernardo Caringal. Hi, Bernardo. Hi sir, magandang gabi po. Bernie ito, no? Bernie, oh. Ano nang pinagmamalaki ng inyong bayan, ng inyong Bukod po sa probinsya? Papa Sugar, meron po kaming arrowroot cookies. Yung arrowroot. Nasa Ito. arrowroot. Sample lang arrowroot. Ito yung, di ba ina-export to? Yes. Nag-start na po. Na-export na. Oh, ito. Saka may bago na siya variant ngayon. May pinipik na yung arrowroot. Kaya po, isa sa inyo na may pinakamagandang comment, ang mananalo ng mixed products na galing sa Mimaropa. Itong lahat na nakikita nila dito. Aba, talaga naman. Isang gift. Napakaswerte. Ang gusto ko nga pong malaman, anong kaya nyong gawin bilang maliliit? Anong kaya nyong gawin para lumakas? Yun po ang gusto ko mabasa. Gusto ko pong matuto sa inyo. Gusto ko pong susugan yung magagandang natutunan natin sa tatlo nating guests ngayon. Okay? Yung pong anong trabaho ng Provincial Science and Technology Directors? Kasi nadala ko na dito ang Provincial Directors ng DTI. Di ba? Yung anong special focus ninyo po? Kami po yung taga-implement ng parang mga programa ng DOST sa Kanayunan, sa probinsya, sir. Kami yung extension arm bale. Okay. So we bring the programs of the DOST to the provinces. Pero hindi po yung sa research and development aspect, kundi yung sa technology transfer na and commercialization. No, at ang And nakikinabang dyan, science promotion din po. Ang nakikinabang nakikinabang daw karamihan po ay yung mga May MSMEs maliliit na natin. negosyante. Oo. MSME. Yung tinatawag nating technopreneur. And kaya nga kami, if I may, Yan, akin na yan, ayan. Meron pong search ang DOST Mimaropa Best Technopreneur for 2012. Bakit 2012 po? yung performance last year. Ang tinitignan. Yes. At ang awarding ceremony ay sa August 1, 2013. Na ikaw ang mag-a-award. Ako po isa sa guests dito. Oo. Ito ay DOST Mimaropa Technopreneur for 2012. Ito po ay, open pa ba ito for nomination? Yes, hanggang next week. Okay. Yan ay para sa mga na-assist namin na technopreneur. Yung mga gumamit ng teknolohiya, kaya naging progressive ang kanilang kanya-kanyang negosyo katulad nila. Meron kami mga criteria na yung innovativeness, productivity, increase, yung employment generated, yung at saka yung income din na na-provide sa kanila. Yun ang pinaka-basic na mga criteria namin. So, gusto nyo sukatin kung gaano kahalaga ang epekto ng teknolohiya para sa paglago ng negosyo. Yes. Pag-create ng trabaho, Income. income, yun. Productivity ng negosyo mo. Dati ikaw, katulad kila Tita Sophie, dati ay ilan lang ang ibinibilad lang. Ngayon hindi na sila nagbibilad. Wala na mga nasasayang na post-harvest. Correct. Ang galing, ha? Pero ito, hahapon, isa naman bad news ito. Sabi ko, wala pa naman akong bad news, pero isang report at patay sa shooting incident sa Tondo, Maynila. Ricky Velasco, please come in. Pasensya na Carla, pero nagkasagutan ng putok ng mga baril itong mga pulis ng Maynila at mga notorious na kriminal dito sa lugar ng port area. Ayon sa report ni SPO2 Ronald Gallo ng Manila Police District Homicide Section,
ay patay itong 3 tao sa naturang insidente. Kasama na dito yung isang barangay tanod na nakilalang si Jody Roncales na nabawian na ng buhay ng hininga dito sa may Gat Andres Bonifacio Hospital sa Tondo, Manila. Nakilala din ang isang wreck na isang sinasabing siga at suspect sa maraming krimen dito sa naturang lugar at isa pang hindi pa nakikilalang lalaki na suspect na tadtad naman ang tattoo sa buong katawan at nadamay din sa naturang enkwentro. Sa naturang report na napag-alaman na nagsasagawa ng pagsuyod sa lugar ang mga pulis ng Maynila kasama ang ilan sa mga barangay tanod nang salubungin ito ng mga putok ng baril mula sa mga naturang suspect. Nang tamaan ng bala ang naturang mga biktima ay gumanti din ng putok itong mga otoridad at ayon dito sa report ng MPD Homicide ay kagad natamaan itong barangay tanod. Ayon din sa investigasyon, itong si alias Rex ang itinuturing suspect naman sa pagpatay ng isang PO3 Edsel ng Manila Police District Station Number 5. Ito ang Radyo Patrol 39. Ricky Velasco, ABS-CBN, DZMN. Thank you very much, Ricky. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMN. Radyo Patrol sa Instreta. Naku, maraming humahanga sa ating mga guest at sa mga text nga po ay ayan nakakatuwa mga bisita mo. Ang gagaling silang lahat magnegosyo. Henry ng Batasan Hills. Thank you po sa bag na binigay nyo. Masabaya po ang anak ko ngayon dahil may bag na siya. May mga kids pang tinex. Naku, ubus na po yung bag. Nakuha daw nila yung marami nag-text. Salamat po. Salamat po sa inyong pag-appreciate sa maliit naming ambag sa pag-aaral ng inyong anak. Ano po? Kilalanin natin pa ang kanilang mga offices, itong mga DOST, ang tawag sa kanila, Provincial Science and Technology Directors. Saan po yung inyong office, Sir Vilsan? Sa John Ramblon po, sir. Sa pinakamalaking bayan ng probinsya. Alright. Doon At po kay, nakabase. si Sir Bernie? Sa Buwak Marinduque po, sa likod ng Capitol Building. Okay. At si Ma'am Ethel? Sa Bonifacio Street, San Jose Occidental, Mindanao. Ayan, sa San Jose. Pwede pong malaman ang telephone number ng Alad Weavers para po nananawagan po ako sa may mga tindahan, may mga malls, yung po mga nagtatransact sa mga malls, baka po interesado kayo sa kanilang produkto. Anong telephone numbers nyo? 0920-232-9018. Alright, ayan po. At kayo ay nasa Romblon, pero handa kayong tumugon sa kanilang mga orders. Alright, si Nanay Alicia, ano pong telephone number? Ano pong number na gusto niyo i-announce? Yes, sa inyo na lang. Ang number po is Ayan. 0948-649-1785. Okay, at sa mga gusto makitransact sa Mindoro para sa bigas, Tita Sophie. Bigas po at saka mais, marami po. 0905-7310729. Alright, alam niyo, isa lang sasabi ko sa inyong tatlo po. Tayo po yung mga bayani. O marami pong kababaihan na katulad nyo na talagang lalaya ang Pilipinas. And Director, ang inyong final shot? Sa DOST po, ang regional office ay katuwang niyo sa pagpapaunlad ng negosyo by using technology para po magkaroon ng competitive edge ang ating mga maliliit na negosyante. Lahat po ng integrated service from the technology, yung concomitant training niya, pati po label and package, pati yung lahat ng mga food safety and good manufacturing practices sa ating planta ay tinuturo po namin yung lahat. Pati mga productivity consultancy, meron din po. Ayan. Alam niyo po marami po tayong ka-partners. No? Nandiyan po ang DTI, nandiyan ang DOST, nandiyan nga po ang Radyo Negosyo, di ba? Nananawagan po kami. Gusto niyo mag-guest? Gusto niyo po maging bahagi ng aming programa? Ako kayo po yung mag-text lang sa amin at gustong-gusto po namin na ihayag sa buong mundo at sa buong Pilipinas ang inyong kabayanihan. Tulad po ng ating kasama ngayon, maliliit na mga farmers, nagsama-sama, ngayon po'y malaking kooperatiba. Mga kababaihan na walang ginagawa, ngayon gumagawa ng mga bags. At yung mga nagkakarit na mga asawa at nagagawa ng cocoa sugar, kita nyo po kung anong kayang gawin ng ating pagtutulungan, ng ating pagsasamahan. Kami po ang inyong ka-entrepinoy na tuwing Sabaro'y sumisigaw ng Maulad ka, Pilipino! Mayaman ka, Pilipinas! Ito po si Carl Balita, ang tabayanan nyo po ang Teka Muna ng aming boss Peter Musngi.
pa rin po sa DZMM hanggang sa susunod na Sabado dito po sa Radyo Negosyo.